So, alin ka sa dalawang yan? Ikaw ba ay talented o ikaw ba ay smart? Or ikaw ba ay both? Minsan kasi talaga sa sobrang dami ng orders natin, nahihirapan tayo sa cake decorating, nagka-cram. Minsan sa sobrang pagmamadali, nababawasan ang quality ng ating cake decorations. Ako personally, nahihirapan talaga ako mag-delegate. Ang ibig sabihin, yung pagde-decorate ng cake, hindi ko talaga maiasa sa staff or assistant. So, mostly baking lang kasi yan naman ay 1, 2, 3 process, diba? Basta't alam mo kung ano yung sunod-sunod, ilang minuto bibake, wala tayong magiging problema dyan. However, cake decorating is a very different matter kasi kailangan dyan ng pangmalakasang design, pagtugma-tugma ng kulay. In fact, napapansin ko ngayon, sobrang daming gumagamit ng mga pang-decorate na balls. Kahit yun, hindi pwedeng basta-basta tusok lang ng tusok. Kailangan may balance. Tapos kung several colors pa yung gamit mo, kailangan sakto yung pagko-combine mo ng kulay para hindi siya magmukhang awkward. Naalala ko nga, one time may nakita akong parang cake na may mga chocolate sa ibabaw. Tapos hindi masyado maganda yung pagkaka-arrange ng cake decorator. Hindi lumabas yung ganda ng cake. Hindi siya nagmukhang social despite using imported chocolates. Nagmukhang tinipid kasi yung layo-layo ba yung mga chocolates. Meron pang isang part ng chocolate na parang nasa gitna yung mahabang chocolate tas may dalawang Ferrero sa gilid. So medyo it did not look very wholesome. Pero nga, it doesn't mean na hindi magaling itong si cake decorator nito. It only means na hindi niya masyadong binigyan ng pansin yung balance ng cake. I know we all want to be original or unique, pero it doesn't hurt to take inspiration from other cake decorators who have been doing the same thing for a long time. Andiyan naman si Pinterest, si Instagram, at si Google. Pwede kang magtingin ng photos for inspiration. At hindi yun kasalanan, hindi yun nakakahiya, at hindi yun masama. Mas nakakahiya yung hindi maganda yung outcome ng cake mo. Hindi naman kasi possible na lahat ng aspeto ng cake decorating ay kabisado mo. Halimbawa ako, I really prefer buttercream, Korean buttercream, or Diva buttercream. So, pag medyo fondant, medyo challenge sa akin yan. Although I have a very good recipe na flexi fondant, the decorating part itself is a bit of a challenge to me. So, honestly, I really look for photos that will give me an inspiration on the theme of the cake that I am doing. Minsan, natatawa na lang ako dun sa mga nagsasabi na di baling di maganda, basta't original. Please go beyond your pride and think about the welfare of your customer or your client, diba? O sige, ikaw, original. Masaya tayo dun kasi original yung nagawa mo. Paano naman yung gusto na design ng kliyente na hindi mo na-deliver kasi hindi mo talaga talent or hindi sakop ng skill scope mo yung pinaka-decor ng cake niya? Halimbawa, sugar flowers. Alam mo, hindi ka masyadong talented dito sa area na to. Wala namang masama na bumili ka. Bumili ka na lang ng ready-made na sugar flowers na bonggang-bongga. Available yan, syempre. Sa Gavina's Baking Essentials, nakakita ko doon ang dami, ang gaganda. Perfect. At wala ka nang kailangan masyadong i-effort, bibili ka na lang. Pride lang yan. Wala naman nakalagay sa flowers na pangalan mo o tag mo. No one will even ask kung ikaw ba gumawa ng mga flowers na yan. Diba? Unless sobra talagang specific nung decors, like malalaki siya at wala kang mabibiling ready-made, yon, you go the extra mile for those kinds of orders. Siyempre, kailangan inform mo din si customer or si client na hindi pwedeng presyong pangmasa. Siyempre, kung ikaw ay sugar flower artist, alam mo na yan. Napaka-time consuming, napakadaming effort ang kailangan ilagay sa paggawa ng sugar flowers. Isang piraso, kagaya nitong ginagawa ko dito. Isang pirasong ganito, sobrang simple pa nito, tas ang ginamit ko pa is sugar king gum paste. Ang isang piraso, inabot ako ng halos 2 oras.
Yep. Siyempre, naka-speed up ang video. At medyo kinat-cut ko na siya. Pero sa totoo, it takes about 2 hours to make just 1 sugar flower. Kahit tanongin nyo si Krisha Ira. Isang pini ginawa niya, inabot siya ng 4 na oras. Diba? Although it's very rewarding at saka napakasaya ng iyong heart kapag nakita mo na ang end product. If your client cannot afford customized sugar flowers, buy ka na lang. Diba? Huwag nating ipilit ang hindi kaya. At kung halimbawa, marami kang cake order, so talagang napakahirap para sa'yo na mag-dedicate ng maraming oras sa paggawa ng sugar flowers. Marami kang matatanggihan. Huwag mo na ding ipilit. Meron nga ako mga nakikita na ang ginagamit is non-edible, and that's okay. As long as your client understands that you are putting non-edible flowers on their cake. Relate ako dito kasi hindi ko talaga forte ang paggawa ng sugar flowers. Look at this. It's acceptable, but it's not outstanding, di ba? Yun lang po, ito ang inyong pambansang antena nagsasabing, hindi pwedeng magaling ka sa lahat ng bagay. Accept that. Mabuhay!